Alam mo ba, may ilan sa mga pinakamahirap at pinakadelikadong trabaho sa mundo na matatagpuan. Mismo sa Pilipinas, isa na rito ang pagiging seaweed farmer. Sa mga probinsya tulad ng Tawi-Tawi, Sulu at Palawan, libu-libong Pilipino ang umaasa sa pagtatanim ng seaweed para mabuhay. Ngunit hindi ito kasing dali ng iniisip ng marami. Araw-araw, lumulusong sila sa dagat sa ilalim ng matinding init ng araw, malalakas na alon at pabago-bagong panahon. Kailangan nilang itali isa-isa ang mga seaweed, seedlings sa mahabang lubid at bantayan ang mga ito sa loob ng ilang linggo bago anihin. Kapag may bagyo, malalakas na agos o sakit na tumama sa mga tanim, maaaring mawala ang ilang buwang pinaghirapan sa loob lamang ng isang araw. Pero kung akala mo iyon na ang pinakamahirap, may mas matindi pa. Kilala rin ang Pilipinas sa mga sulfur miner o mga minero ng asupre na nagtatrabaho malapit sa mga aktibong bulkan. Sa ilang lugar, umaakyat sila sa matatarik na bahagi ng bundok upang mangolekta ng sulfur deposits. Habang ginagawa nila ito, nalalanghap nila ang matapang at nakalalasong usok ng asupre na maaaring makasama sa baga at kalusugan. Madalas ay mabibigat pa ang kanilang kargada habang naglalakad sa mapanganib at mabatong daan. Ang mga trabahong ito ay bihirang makita sa social media o balita, pero malaking bahagi sila ng ekonomiya at kabuhayan ng maraming komunidad. Dahil sa sipag at tiyaga ng mga manggagawang ito, nakararating sa iba't ibang bansa ang produktong Pilipino at patuloy na nabubuhay ang kanilang mga pamilya. Kaya sa susunod na makakita ka ng seaweed products o makarinig ng kwento tungkol sa mga minero, isipin mo ang hirap, panganib at sakripisyong dinaranas nila araw-araw. Sila ang ilan sa mga tunay na unsung heroes ng bansa. Nakakabilib, hindi ba? Alin sa dalawang trabahong ito ang sa tingin mo ay mas mahirap? I-comment ang sagot mo. At kung gusto mo pa ng mga ganitong kwento, follow mo lang ang page para sa mas marami pang history at kaalaman ng mundo.